Good news sa Lakers, two-time All-Star available na sa trade. Pero bago yan, Orlando Magic at Brooklyn Nets kamuntikan pang magkagulo sa pagitan nila Ben Simmons at Anthony Black. Paano ba naman matapos kasi na pumito ang referee ng isang foul habang binababa ni Anthony Black ang bola? Ay pilit naman na kinukuha ni Ben Simmons ang bola kay Anthony Black pero ayaw nga nito ibigay ang nasabing bola. Kaya naman ay dito na napasugod si Jalen Suggs para kumprontahin si Ben Simmons. Pero buti na nga lang mga idol at itong si Ben Simmons ay hindi naman kilala bilang palaaway na player. Kaya tumalikod na nga lang ito para pumunta sa kanilang bench. Matapos naman na i-review ng mga officials ang pangyayari, ay lumalabas na offensive foul pala itong si Anthony Black habang double technical naman ang ibinigay kana Ben Simmons at Jalen Suggs. Nasa huli nga mga idol ay nakuha ng Orlando Magic ang panalo sa score na 123-100. Pinangunahan pa rin ni Franz Wagner ang Magic matapos itong gumawa ng 29 points, 8 rebounds at 8 assists. Habang para naman sa Brooklyn Nets ay nanguna naman si Shake Milton na merong 22 points. Maghaharap naman muli ang dalawang kupunan sa December 2. Samantalang ang laking kawalan naman kanina ni Austin Reeves sa naging laban nila sa OKC Thunder. Matagal-tagal din kasi ito bago nakabalik sa loob ng court. With under 4 minutes mark kasi sa second quarter, ay nagtamo ng isang back injury itong si Austin Reeves. Ito ay nang umatake ito sa basket pero sinalubong na siya nila Shai Gilgeous-Alexander at Isaiah Hartenstein sa ere. Dahilan para bumagsak sa sahig si Austin Reeves. Matagal-tagal nang nakahiga si Austin Reeves mga idol lalo at namilipit talaga ito sa sakit. Pero nagawa pa nga nito na may pasok ang kanyang dalawang free throws at nanatili pa sa laro ng 1 minuto bago ito pinalitan ni D'Angelo Russell. Matapos naman nun ay dumiretso na ito papuntang locker room. Pero pagdating ng third quarter with 6 minutes and 17 seconds ay ipinasok ni JJ Redick si Austin Reeves. Pero hindi na nga ganun kaganda ang naging laro nito. Lalo at sa second half ay meron itong 2 out of 8 sa field at 1 out of 7 naman sa 3-point range. Na tinapos nga ni Austin Reeves ang laro na may 11 points, 5 rebounds at 3 assists. Sa huli ay natalo nga ang Los Angeles Lakers laban sa OKC Thunder. At na-eliminate na nga rin sila para sa NBA Cup. Inaasahan naman na maglalaro sa kanilang next game laban sa Utah Jazz itong si Austin Reeves. Lalo at wala naman itong serious injury na nakuha kanina laban sa OKC Thunder. Nabuti na nga lang at ganun lang ang nangyari kay Austin Reeves dahil hindi afford ng Los Angeles Lakers na mawalan pa ng isang key player. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo dito? Samantalang may good news naman sa Los Angeles Lakers. Dahil ang dalawa sa kanilang mga target na kunin sa trade ay available na sa trade block. At ito nga ay sila Zach LaVine at Nikola Vucevic. Pero ang pinaka-realistic dito na maaaring kunin ng Lakers ay itong big man na si Nikola Vucevic. Alam naman natin na kulang ang big man ng purple and gold. Na itong ang mga backup center ni Anthony Davis na sila Christian Wood at Jackson Hayes ay parehas pang mga nagpapagaling mula sa kanilang injury. Bagamat nandyan naman si Christian Koloko ay hindi naman nila ito masyado maaasahan pagdating sa opensa. Hindi katulad kapag nakuha ng Los Angeles Lakers itong si Nikola Vucevic. Bagamat hindi ito kilala sa kanyang depensa. Pero pagdating naman sa opensa ay malaki ang maitutulong nito sa Lakers. Higit sa lahat ay magkakaroon pa ang kanilang kupunan ng floor spacing dahil sa outside shooting ni Nikola Vucevic. Isa nga itong versatile na player kaya isipin nyo na lang mga idol. Na habang nasa 3-point line si Nikola Vucevic ay panigurado na magiging madali na kana LeBron at Davis na mag-operate sa paint. Mapipilitin kasi ang sentro ng kalaban na umangat kay Nikola Vucevic lalo at malaking threat ito pagdating sa kanyang 3-point shooting. Na ngayong season nga ay nag-average ito ng 20 points, almost 10 rebounds at 3 assists per game. Na meron namang impressive na 46% shooting beyond the arc. Ang maganda pa kay Nikola Vucevic ay nasa $20 million lang ang kanyang buong salary ngayong season. At nasa 21 million naman next season sa kanyang huling kontrata. Kaya hindi ganun kalaki at maraming assets ang kailangan ibigay ng Lakers. Kaya para makuha ito ng Los Angeles Lakers ay kailangan nilang ibigay sila D'Angelo Russell, Christian Wood at isang 2025 second round pick via Clippers. Na solid talaga ang trade na ito para sa Lakers lalo at wala naman silang first round pick na bibitawan. Isa pa ay nasa huling taon na si D'Angelo Russell ng kanyang kontrata habang si Christian Wood ay hanggang sa ngayon ay hindi pa rin naglalaro para sa Lakers. Napanigurado na isang contender team ang Lakers kapag nakuha nila ang two-time All-Star na si Nikola Vucevic. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa trade na ito?